Praise the Lord. Glory to God. Good morning sa ating lahat. Joshua 24:15. Joshua chapter 24 verse 15. Basahin natin ang sabay-sabay. Good morning sa ating lahat. Praise the Lord. Joshua 24:15. Read, begin. And if it seem evil unto you to serve the Lord, choose you this day whom you will serve. Will the gods which your fathers served that were on the other side of the flood, or the gods of the Amorites, in whose land ye dwell? But as for me and my house, we will serve the Lord. Let us go to the Lord in prayer. Almighty God, our loving Father, Lord, thank you sa iyong salita. Bless this. Bless niyo po, Lord, ang iyong salita. Help us with the Holy Spirit, help me forgive our sins. At we pray, Lord, mayroon kami mga natutunan from thy word. At kayo pong guide us to strengthen our faith. At i-bless mo this day, Panginoon. Pinaselebrate nila yung Father's Day. So, i-bless mo na tatay, Panginoon. Mayroon faithful sa inyo. In Jesus Christ's name. Amen. So, ang title natin ay We Will Serve the Lord. No? We Will Serve the Lord. Alam natin, ito ay si Joshua. Ito ay right hand ni Moses. At ito, siyempre, isa yung captain. Siyempre, general na rin. At assistant ni Moses. At bilang tatay, ay nagkaroon siya ng conclusion dito sa 24 verse 15 na mamili kayo. So, meron dito na multiple choice. Bilang decision ng isang decision of father, ang kanyang firm conviction in serving the Lord ay may mga choices kung sino ang paglilingkuran. Yung una dito nabanggit ay gods, small g, gods of your fathers na pinaglingkuran that were on the other side of the flood. Ibig sabihin ay doon sa kabilang ibayo na kasan malamang may bahain yung lugar na yun, or baka mayroon siyang pinawiran na konting dagat o baha. So yan, kaya other side. Siyempre, di ko alam kung sino yung gods nila doon, no? Pero dito alam ko dito sa, or number 2 choice, or the gods of the Amorites. So itong sa yung gods of the Amorites, multi rin, ito ay si Baal. At ito ay si Baal. At itong practice nitong si Baal ay kaya pinupatay ng Panginoon yung mga Amorite kasi ang kanilang offering ay mga sanggol. Yung mga baby katulad ni Denver Drew, no? Ay ikaw niya ilagay sa altar at kakatayin, susunugin. Yan ay evil deeds na ginagawa ng mga Amorites. At kaya gusto ng Diyos na patayin yung mga tao ng mga Amorites na yan. Kaya minsan misinterpret ni minsan yung Idlapis, misinterpret niya na yung Diyos daw na Old Testament ay yung mapintas, mabagsik, yun ba? Malupit. Kaya naman pinapatay ng Diyos ang mga Amorite sa mga tao. Kasi sinisimba namin si Satanas eh. Kaya, pinapatay na ba? Kasi kung dumating na yung mga Israelites at yung mga lalaki na Israelites o babae, baka mag-asawa ba doon sa mga Amorites, ay din yung kanilang paniniwala sa Panginoon, kay Yahweh, kay Jehovah, apektuhan. Kaya gusto ng Panginoon ay ubusin, patayin yun. Kaya yun ang rason doon na bakit kaya pinupatay. Meron nga instances na another story na ilan yun, yung 185,000 ang pinapatay yung mga Syrian soldier, di ba? So yung niluto. Naalam niya ako. So, pinapatay ng angel of the Lord at yung isa rin ng instance na pagsabi, angel of the Lord is si Lord Jesus. Ganyan. So, balik tayo dito sa gods of the Amorites. Siyempre ito ay si Baal. Although mayroon naman sa mga ibang gods ay si Astoret, mga ganun, si basta rin. But for Joshua, sabi niya, we will serve the Lord. Kaya, multiple choice na three choices. Kaya, yung Lord dito, siyempre yung
yung Lord God, no? There o Israel, there's one Lord, there is one God, one Lord, yung God of Abraham, Isaac, and Jacob. So yun yung ating pinaglingkuran. Yung ang kanyang pangalan ay I am, that I am. Tinanong nga ni Moses, pag tinanong ko ng mga Egyptian, Lord, ano ang pangalan mo? Sabi ng Panginoon sa Exodus 3:14, I am that I am. Ako nga. At yung I am na yon, si Jesus Christ yun. I am the way, I am the truth, I am the life. Kaya sa Old Testament, nandun na si Lord Jesus pa. The great I am. Okay, so, yan ang ating pinaglilingkuran, si Lord Jesus Christ. Okay? So, si Lord Jesus sa ating pinaglilingkuran, siyempre dito sa atin, ganito lang tayo kadami. Pero sa mga iba na mga churches, sa First Baptist Church Hammond, Indiana, siyempre ang attendance nila take 30,000. Doon sa Litany Makati, ay mga panan sila doon, mga 700, 800, no? Ang simba. Siyempre sa iba naman, mga 50,000 plus. Din ako sa Amerikano, First Baptist Church, abot ng 20 mil, 30 mil, no? Umaabot, madami, no? Anyway, maliit man o marami, importante doon ay tama at sa Panginoong Hesus tayo. So, pero yung mga Hindu, mga Buddhist, siyempre gagather sila yan ng mga pagtitipon. Ang dami rin nila kay, siyempre, they trying na maligtas sila, mapalangit sila, pero mali na lang. Siyempre, only the name of Jesus yung makasave. Siyempre, hindi na sinawala kay Jesus Christ. Nakalungkot nga doon sa Thailand, kay may missionary na napupunta sa Thailand na Pilipino. Missionary Kanyete. Ay, na-burden siya kaya nag-istorya sa taga-Thailand na pamilya. Hindi nila kilala si Jesus Christ. Hindi kilala. Bali-balo si missionary po at kwento din, hindi rin kilala si Jesus Christ. Kaya na-burden siya eh. Nagka-pastor sa Masbate, pinasa na si iba doon at pumunta sa Thailand. Nag-aral mo na siya ng education dito sa Pilipinas. Kay doctorate in education, maliban sa Bible School. Ang mga Thailander, naisip nila, ay, Manny Pacquiao. Ibig sabihin mga Thailander, kilala na si Pacquiao. Pero si Jesus Christ, hindi. Kaya may burden siya na mag-mission din sa Thailand. Kaya kung gusto niyo mag-mission sa Thailand, mag-aral muna kayo ng pag-English teaching, education, major in English. Para pwede ka sa Thailand magtrabaho, ay sweldo, at the same time ka, missionary ka, pwede doon sa Thailand. Okay, so, si Jesus, isa dito sa yung Diyos ni Joshua, dahil siya yung Lord. Para niya si I am the way, I am the door, I am the good shepherd, si Lord Jesus. Kaya yun, no? Yung God's, alala nyo, kahit si Jacob, yung mga anak niya, sila Rachel, no? O si Leah man yun, na mayroong mga idols, Diyos-Diyosan, pinatago nila sa kanilang baol o sa unan. Sabi ni Rachel o Leah na kasi ni tatay nila Laban, mali ang pangalan ng Laban, ay sabi ni Leah yun, ni Rachel na mayroon akong dalaw. Kaya para hindi siya mag-alis ba sa kanyang naupuan o hinigaan ba, kay tinago niya pala yung Diyos-Diyosan. Parang naman yun, mga image niya, mga maliit ang masiyo, parang ang mga tao kasi mga panahon, parang hindi kontento na walang object na sinasamba ba? Parang kung para kanday rin, papabuinas ba? Protection na rin, o protection pa rin. Pero tayo, hindi na natin kailangan yung mga images, idols. Direkta na tayo sa langit, sa Diyos, sa langit. Na pag nag-pray tayo sa Ama, in Jesus' name, ay gagawin niya. So, isama, tuloy ako mag-pray na manamit tayo sa Diyos Ama, in the name of Lord Jesus na Lord, patulugan kami ng pambili, mga pera, ng maraming pera na bastante makabili na lupa. Kasi ang lupa dito sa Kalibo ay napakamahal. Kung dito sa sentro, siyempre 30,000 per square meter, hanggang 50 yan. Pag dito sa Poblacion Kalibo, pero pagdan ka sa malapit sa airport ay mga 4 years ago na tinanong ko ay 16K. Pero ngayon baka mga 20K na yan.
Pero pag doon naman sa una-unahan nun, sa diversion doon na sa gilid, 7 hanggang 10K. Pero doon sa unahan na diversion doon, 5K. Pero doon sa looban, 3,500. Doon naman sa isa, 4,000. Ngayon sa isa naman, 4,500. So kung meron sana ng 500 pesos per square meter lang ay maganda, no? At least sa 100 square meter ay 50,000. So pag lang ay pabigyan natin sa deposito. Anyway, ang nilika naman ng Diyos ang langit at lupa. Yung iba nga yung mga gasimba sa Roman Catholic Church, no? Kadulid, ngayon isang lang itong hektarya, no? Kapag kakinangan do simbaan na ang Katolika, gatunit yan. Pero danger na mga donation. Ang donate sa Bacau Norte, sa Madre, mga Madre donate, ang data ay binabawi kahit binabawi ng mga anak. Binabawi na, kaya na-radyo ng mga conversion. So dapat naman may bid of seal binili ng kalagayan. So rin, no? Ito si Joshua bilang tatay. So, happy Father's Day sa lahat ng mga tatay. Si Tatay Gino nandito. Plus Tatay Edgar. Si Tatay Joyce. Tatay Bungo. Okay, so, pero ang nagpasimula naman yun, yung panay, mga Amerikano, no? Yung Father's Day. Tatay ni Terdy, Tatay Balbastro. Kay Simon na tatay ay sa Guimaras, no? Sige ba? Anong pilido? Tatay mo? Pilido ng tatay mo? Sipo rin, no? Sige ba na siya, di ba? Oo. Sige malas. Napunta ko doon eh. Oo. Kaya, mga tatay, kay Crystal. Yan. Ay, patay na ang tatay namin ni Heidi, Mama Nalin, Pan, Mr. Pin, Pumbilin, ako naman tatay, patay na. Kung buhay pa sa tatay ko ngayon ay 1922 siya, pinanganak. Kung buhay siya, 104 na siya. Kung buhay siya, 104 years old. Yan. Uli na, ang tatay ko ay kanyan na masipag yun. Pero ang kanya lang talaga, mapakain lang kami, 7 na lalaki. Ay okay na, tapos inom siya ng tuba, coconut juice, doon sa may 4 size. Okay na, next day gano'n naman ang buhay niya, tapos tabako. Pero praise the Lord, atin si Pastor Satiray, mistoryas ng kasis siya dito eh. Maybe sa tabako, sa tuba yun. May istorya sa ni Pastor Alan Satira, ayok na, hoping na kasama ang salvation kay Solwina nun si Pastor Satira. Bidridin na nun si tatay. No? So, yan, praise the Lord sa mga tatay na responsable sila basta mapakain lang. Ayos na, wala lang sa ambisyon na kung pastor sana si tatay ko, ambisyon niya na lupa. Ay kan siyempre noong unang panahon, mga 1974, ay wala pang tao sa kalibungan sila, di ba? Kaya lang ay, bilang janitor lang siya, wala mang ganong pera at wala mang vision agad. Wala mang ibang hanap ang trabaho. Anak kay nanay, mag-discard ito si nanay. Dressmaker, tapos ay vegetable vendor, tapos gatan pa, pangalakal pa, bayan siya pa ng stroke. Kasama pa nga ako niyan. Discarded personally pag mahina dito, gawa siya ng paraan. Tapos bili siya ng rights doon sa Purokor ng bahay, para kayong convention, bili na sa Linovo Norte, kahit 150 square meter lang. Mukhang sinanay, yung abilidad ba? Mukhang siya, ma-discard. Pero tatay lang, mapakain lang. Okay na. Then next day naman, gano'n naman. Pero kita ang tatay, huwag ka pamulot mo yun sa mga kasada yung mga pantali, matibay na pantali. Yung sa mga tali, yung sa mga lagay yung mga kamatis, di ba may hindi man ratan eh. Sa plastic sa makapal, pulot yun na niya, paano magigita ang pakinabangan. So ganyan kasinap yung tatay namin. Siyempre tatay niya, gano'n rin, mga masipag. Siyempre pag unsafe kasi yung tatay, pag wala pa sa Panginoon ay hindi maiwasan talaga nag-inom ng alak, no? So, yun minsan ay pastime ng mga Pinoy, no? Okay. So, we will serve the Lord, sabi ni Joshua. Number 1, serving the Lord faithfully. So, number 1, serving the Lord faithfully. Matapat. Dahil ang Panginoon ay matapat rin, faithful, sabi sa
1 Thessalonians 5:24, faithful is he that calleth you. And then 1 Thessalonians 5:24. Magandang verse ito ang yata ang light verse ni Pastor Jerry Nabli. 1 Thessalonians 5:24. Faithful is he that calleth you, who also will do it. Faithful siya, faithful ang Diyos na tumawag sa iyo, who also will do it, at gagawin niya. So, faithful. Ang meaning ng faithful means being loyal, steadfast, and unwavering. Hindi nag-wave. Hindi, yung gaalon-alon ba, nagaduda. Unwavering in your support, affection, or adherence to a promise, person, or cause. God is faithful. So yan, serving the Lord faithfully. So mag-serve tayo sa Panginoon na faithful, faithfully sa Panginoon. Dahil ang Diyos ay faithful. Faithful is he that calleth you. So tayo naman ay maging faithful sa Panginoon. Ito yung natawag na faithful wife, ito na faithful husband, ito yung tawag na faithful children, faithful in the Lord. So maging matapat tayo sa Panginoon. Pagdating kasi sa langit, anong sasabihin doon? Thou good and faithful servant. Yan ang ma-commendation ni Lord Jesus. Thou art faithful, thou art good and faithful servant. Makita tayo ng Panginoon na tayo ay matapat. Faithfulness. Okay? So, makita yung katapatan natin sa Panginoon. Faithful tayo sa pagbabasa ng Biblia. Amen? So, nagbabasa kayo ng Bible everyday? Ha? Ito si third eh. Basa kayo ng Bible ha? Dahil ang Bible reading at another, nagpipray ba kayo everyday? At ang prayer, parang sa aeroplano yan na yung pakpak ng aeroplano, dito ay Bible reading. Diba? Pakpak ng aeroplano. Kaya kung isa lang ang pakpak ng aeroplano, hindi yan lilipad. Sigurado. So, ang Bible reading, tapos yung prayer, dito, so, dalawagin, no? So, double, so, prayer, Bible reading, prayer. So, sa aeroplano yan ay lilipad yan. Kasi kung may prayer lang, walang Bible reading, hindi yan balansi. Ganun rin, kung may Bible reading, walang prayer, hindi balansi. Pero kung may Bible reading, may Bible reading at prayer, balansi. So, yan ang pinaka-basic yan sa ating bilang anak ng Diyos. Faithful tayo sa pagbasa ng Biblia everyday. Basa ka sa agahon, umaga, basa ka rin sa gabi or sa tanghali. Basa kayo habang ang mga mata nyo ay maliwanag pa. Tanong, ilang oras ka na tayo nang babasa ng Bible? Ilang oras tayo sa cellphone? Kaka-addict talaga cellphone na to eh, no? Sa ating generation, sa aming generation ay Nay, Sir Pinloon, at kasi hindi kami, ay, pasok, itaw, bisita. So, yan, so welcome si, akala ko si Rina. Akala ko si Rina. Sila siya, amen, Car, Father's Day. Yan. Ayan. So yan, ha? So, faithful ka ba sa pagbabasa ng Biblia? Araw-araw. So, basa dapat ng Bible. Dahil, mahalaga yan ang ating pagkain. Pagkain ng ating kaluluwa. Ano sabi ni Lord Jesus? Na hindi lamang nabubuhay ang tao sa tinapay, kundi sa bawat salita ng Diyos na namumutawi sa kanyang bibig. So, Bible reading. Kasi Bible reading, kunti lang nababasa natin, no? 1 chapter, 1 verse, 3 chapter. Very good kung 3 chapter a day. Okay, kung 1 verse lang, 1 chapter, kulang. So, dapat 3 chapter, average tayo dapat mabasa. Marami tayong time, 24 hours. So, dapat, sa 24 hours na yan, bigyan natin ng Panginoon ng time na magbasa ng kanyang love letter.
Kasi ang Word of God, love letter ng Panginoon. Ito ay ating gamit ay King James Version. Kaya na natin yun sa social media na matatanong pastor ay ang gugulo nila kung ang King James Version ay inspired, preserved. Importante, meron tayong salita ng Diyos na sa ating naintindihan natin. Kasi kung ang Bible natin ay Hebreo, hindi maintindihan natin sa Hebreo, walang tati. Ibig sabihin tatay. Hallelujah. Praise the Lord. Pero sa Hebreo word pa, hindi pa yan hallelujah nakalagay. Baka kudit pa yan eh. Di ba no? O, di ba? Bukod talaga sa Hebreo word na hallelujah gid eh. Pasikwan pa yun eh. Yung guwit pa eh. O, sa pag-pronounce na siguro hallelujah. Praise the Lord. Tatay yun. O. So, yan. O, gamal. Anong gamal? Camel. So, rabbi. Rabbi. Sabihin teacher. Ha? Master Rabbi. Oh, yan. So, basa ng Bible. Every day. Okay. Bible reading. Prayer. So, pag-aeroplano, yan, balance. Kaya kung Bible reading, walang prayer, hindi ka upad. Kaya kung prayer lang, walang Bible reading, panday, hindi balance. So, dapat prayer. Bible reading, prayer. So, kaya binigyan tayo ni Lord ng 24 hours. So, ang 8 hours doon, tulog. Minsan nga, hindi na natutulog yan ng 8 hours. Ang tulog na natin eh. Ano lang? Dahil sa cellphone namin, no? Ninakaw na ng cellphone na time. Oh, ang tulog natin isang 4 hours lang. 6 hours, 4 hours. Oh. So, minigyan marami pang time magbasa ng Bible. Okay? So, obserbahan nyo, ilang hours ka mag-cellphone. Umaga, tanghali, hapon, hanggang gabi. Bawa. Sobra 16 hours, no? Oh, 24 hours. So, yan. Okay? So, ang mga mata, gamitin sa pagbasa ng Biblia. At prayer sa maging faithful sa Bible reading at faithful rin sa panalangin. O, panalangin natin yung naglason sa aso ni Edgar, ni Sia Stremonit, na maligtas. Kung hindi maligtas, ay paluin ng Panginoon. Kung hindi maligtas, paluin. O, katulad ng kumalaban sa akin sa dati dun sa lugar, o kinalaban niya ako, yung ginawa na ng Panginoon, pinatay na. O, yan. O, kinalaban niya yung pastor. Ginawa na siya ng Panginoon. Kaya, maging faithful tayo sa Bible reading at saka sa panalangin. Maging faithful tayo. Faithful tayo sa church attendance. Huwag kaligtaan. Sabi ng Biblia, huwag kaligtaan ng pagtitipon. Maging faithful tayo sa attendance. So, salamat sa Panginoon. Kahit malayo si Brother Gash, Terpen, Washington, malayo si Naidi, Numansya ko, mga sumlimba pa dito sa Kalibong, mga taga-Washington, taga-Numansya. Pero kasimba dito, no? So, walang rason yun dati, malayo talaga. Pero ngayon kasi, yung mga malayo, na naging malapit na din sa salakyan, sa motor, multicab. Kami nga, nagsimba kami sa Kwano, sa World Mission doon sa Hamindan, no? Oh, siguro ang first trip abi ng series, 5:30 agahon. So dadali kami, 5:30 agahon. Gising umaga. Sakay kami 5:30 sa series. Oh, umano mado series, mga alas 6 siguro umano. Pero, nandun kami sa Mindan, alas 7, Jess, ito na kami. Pero pastor pa nga rin, agro-assistant pastor ay, pagpawa pa ni kapaligo. Oh, ibig sabihin ay kaya gali, no? Oh, basta temprano at sa tempranohon. Kasi minsan nagpagaloy sa ating katawan, nagpagkapagod yung sa gadget, sa cellphone. Di ba na? Obserbahan ka ako. Pagod ka nga magbago no, dahil mabigat na yung mata mo. Pero na-obserbahan ko, hindi ako may cellphone ng buong hapon, gabi. Tulog ako, ganda ng gising kasi hindi mabigat sa mata. So yan na, faithful sa church attendance.
faithful sa ating giving. Kaya sabi ko kay GA, kailangan 10% ng 100. Oh, 10 daw. Ang 220, ang 55. So, may pang-touch na si GA. So, yung touch niya, pambayad din ng kuryente, tubig, at pagkain din natin. Ha? Walang akong binubulsa dyan. Kaya kung binubulsa ko, mayaman na sana ako. Pero wala man kay lugi. Kay atin man dito ginagamit, ginapakain man nato. Okay? So, Martes pa lang yan. Ubos na yung offering natin. Diba? Parang doon sa Rua City rin. Sa Kisula. Martes pa lang ubos na yung offering. Kasi ginagamit natin sa gasolina. Napultan ko yung recipient. 350 nung pizza 18 ng June. 350. Dati 200 lang. Pultan ko yung 350. So, mahal na kasi yung gasolina. Faithful sa pagbabasa ng Biblia, sa panalangin, church attendance, sa giving, ating tithes and offering, ating mission, ating missionary na suportahan ay 31, 32 sa clearinghouse. Tapos idagdag pa natin si missionary Ahito sa South Sudan at si missionary Kahuan sa Indonesia. Maging 34 na. Kaya 25 pesos yun. 850 man kaagad yun. Ay, pero ang 20 doon, aming dalawa ni Mama Naling missionary. Sa inyo na lang yung natira na ilan? 14. Ha? Nagbuhin na si Nanay Heidi. Nagbuhin? 14 kay Neldy ay dalawa. 3 kay Hana. At siya na lang, isa kay Sister Pin. 8, 4 kay Sister Ngunit kay Berga. So, 4 na lang natira. Apat na natira. Ito na. Kaya yun. So, ang mission, hindi man tayo makapunta sa South Sudan, ay mayroong pupunta doon. Okay? So, South Sudan, ang pinakamaitong na tao, at ang purpose sa Pilipinas, mayaman pa sa taga-South Sudan. Minsan, ang kinakain sa Africa ay yung lupa lang. May kinakain silang lupa na talaga. Mami man lasa siguro. Tapos, may lupa din na ginakaon nila. Tapos, ang tubig doon ay, siyempre, hindi katulad sa atin malinis. So, pag doon siguro ako, baka magmumug lang ako, baka tumuan ako ng kwantito. Nagmumug lang ako ng stagnant water doon sa Iloilo. Sensitive kasi yung, sanay kasi ito sa mga radiant spring, sanay sa mga nawasa, kaya mga malilisin tayo dito pero doon, mahirap ang lugar at ang tubig nila minsan sa balon pa, nakutkot pa, minsan kulay brown pa. Minsan kung masiraan sila ng mga motor or 4 wheels, doon pa sa ibang bansa bili ng spare parts. Imagine, kung nasiraan sa may Uganda, doon pa bibili, o sa Zambia, doon pa sa may Uganda bibili. Ganun sitwasyon ng buhay nila. Kaya na-exploit sila ng mga politician doon, ng mga corrupt. So, faithful tayo sa ating giving, sa faith promise para sa mga missionary na sinusuportahan natin. Kaya tayo ay mission, by the grace of God, ay kasupport tayo. Dapat nga tayo supportahan rin. So, pag-pray niya na makakuan tayo na ang pinakamura ng inquire ko na lupa sa naloob ay 2,500 per square meter. Kaya kung 100 square meter, about 350,000 at 100 square meter. Kung 50 pesos, about 50 pesos lang sana. Barato doon siguro sa may lahar doon, dati 50 pesos lang, kayo wala namang gabi, lahar kapit sa bulkan. Yan. So, yung people lang tayo sa giving natin at sa ating pag-soul winning. Wow, by the grace of God, ang ating nabigyan na ng babasahin ay 1,131 plus may 26 pa na dagdag. Tapos, ang souls won, nag-profess, tumanggap kay Jesus Christ, yung Lord and Savior ay 131. At 5 na baptize by the grace of God. So, maging faithful lang.
Number one, serving the Lord faithfully lang. Diyos ay faithful. God is faithful. Number two, serving the Lord sacrificially. Pag-serve sa Panginoon sacrifice. Ibig sabihin ng sacrifice refers to giving up something of value such as time. Ayan, sacrifice kayo sa inyong time. Iba dito ay nagawa pa sana ng lesson sa school, pero nag-sacrifice sa eksisimbag kids, ceremony. Si Brother Edgar, Monday pa to ng koral para hindi nakaw yung manok. Sacrifice kid. Bahala na lang si Lord ito sa manakaw na to. Maputo na ng alima. Kung hindi siya masave. Giving up something, di ba, ay nagalaba. So nag-sacrifice na hindi makalaba. Gawa ng assignment ba? Abo-abo abiyahe kerto na assignment ay. Tambak. Ganap, nasulat kayo na tambakan. So yun ang sacrifice, giving up something of value such as time, money. Ayun. Sacrifice tayo ng money natin kahit sa aming support, allowance, i-sacrifice lang para sa mga missionary na masuportan kahit konting alaga. As a personal desire for the sake of a higher cause, belief, or to help someone else. It can also mean offering or surrendering something. Yung time, imbis makapahinga tayo. Study, laban, leisure. Pero at least ginawa na dito para sa Panginoon. Kaya sa local and foreign missionaries, ay maging 34 na lahat ang masuportahan natin by the grace of God. Sacrifice, 850 rin yan, no? Ay wala na tayong CR na, sira ang CR na pertahan, natanggal yung bisagra. Pamalaran isugpon malaron ay kanya or luma na yan ang kahoy man. So, imbis iayos doon, sacrifice pa natin sa mga missionary. Yan. Pero sino kay Pastor Jerry Nabley, civil engineer Mau, vice president sa kumpanya, pero sacrifice na iniwan niya para mag-pastor. Yung sa si Deacon Joel Panopio, yung mga vice president Unilever, no? Unilever company. Di ba Unilever, ito mga close up, mga sabon. Vice president na matag, sabitan ni Makati nga si Joel Panopio yung Deacon, ay nag-resign yung mga vice president yun ay Unilever ay para mag-consider ang sila sa pag-deacon ang anak yung sawa man do accountant sa church. Naganda din tatlo yung sa academic school lang. At least ay mga pit lang ba. Total, kahit alaman sila naman sa okay na yun. Kasi naman, ito yung mga sa kumpanya, may meeting, board meeting, abo-abo mga meeting, ay siyempre, anong time man ay ito, sulang sa sundo na sa anak, hindi na sundo. Pero pag doon na lang siya, at least ay nasa pamilya pa siya. Importante lang naman ay may makain lang. Serve sa Panginoon, iwasan ang makasakit. Dr. Gisalba, pinaadod niya yung kanyang mga gamit sa pagiging doktor. Pinaadod niya sa ilog. Tapos yung asawa niya, siyempre ay hindi makaintindi yung asawa niya. Ang mga kapatid niya sa Romblon, taga-Romblon, na si Dr. Gisalba, na bakit mo yung pagiging doktor mo ay iwanan mo lang na one day ang kita niya ay 500 per day. 500 per day. Pagiging doktor, clinic. Noon yun, 500. Pero nung full time, pastor, nagpalitay Baguio's, American missionary, ay 1 month niya ata ay one week, 50 pesos. Basta ganun, basta bumaba na talaga pang 500 one day, no? Tapos ay 1 week ay 50 pesos. So, grabe nga sakripisyo, di ba? Pero, by the grace of God, lumago ang gawain, maraming naligtas sa biyaya ng Panginoong Isus, tumanggap sa Panginoong Isus. At ngayon ay, so winnie pa siya, kahit ang edad niya ay 94 years old na siya. Tapos si Pastor King na pumalit. So yung tinatawag na mga sacrifice. Okay? Mga sacrifice yung tinatawag. Para lang pag-serve sa Panginoon, serving the Lord sacrificially. Number 1, ang title, we will serve the Lord. Sa tulo si Tatay Joshua.
just as for me and my house, we will serve the Lord. And we will serving the Lord faithfully. Naging faithful si Joshua. Siya lang nakapasok at si Caleb doon sa promised land. Pero yung mga ibang kaidaran nila, hindi nakapasok. 40 years sa wilderness, kailangan maubos mo na mapatay lahat yung kaidaran ni Joshua. Dahil hindi naniniwala sa Panginoon, hindi siya nakapasok sa promised land. Ang nakapasok lang si Joshua lang at si Caleb. Dahil faithful sa Panginoon. Ganun din, no? Maging faithful lang para makapasok sa promised land o mga blessing ng Lord. So, serving the Lord faithfully. Number 2, serving the Lord sacrificially. So, alam ko may maging sacrifice lang kayo sa pag-serve sa Panginoon. Minsan yung, meron daw membro si Pastor Hilaurina, no? Yung, bago siya naging admiral, no? Ilang spokesman, yung si Admiral Roy Trinidad. Diba minsan nakaka sa mga Spratly Island, yung interview yun, Roy Trinidad, spokesperson ng Philippine Navy, ay member na ni Pastor Hilaurina sa The Baptist Church Taguigay. Ikakasal na yun. Siyempre hindi pa siya mataas ang rango doon, kapitan pa lang siya. Basta mababa pa lang ang rango na, hindi pa general. Ay ikakasal siya, pero nag-sacrifice siya. Yung ibig ipakasal niya na yung tinipunan, binigay sa church para gawin yung church building. Matinding sacrifice, no? Pero yung honor man ni Lord, kita mo, naging siya admiral na sa Philippine Navy. Yan, yung mga sacrifice na sa Panginoon. So, mga sakripisyo ay alam ng Panginoon yan, serving the Lord sacrificially. Din si Pastor Namli, Vice President, sila palang gumawa ang kampanya nila na mga tulay sa Antique, mga tulay at mga karsada sa Antique. Maganda karsada sa Antique, no? Kumpanya pa ng Pastor Namli. Noon pa yun, di ba? Maganda ang karsada doon. Quality, ay mas nauna pa yun. Vice President si Pastor Namli. Pero, iniwan niya yung pagiging civil engineer. Ang nag-concentrate sa pag-pastor. Pang-ano niya sa pang-pastor sa Bitan Makati. Ika-26 years niya ng pastor. Siya ang ating pastor. So praise the Lord, no? Mga sacrifice nila. Ako, wala man na huling sacrifice eh. Ako nga naman, graduate sa accounting, trabaho sana. Pero hindi pa nakatrabaho eh. Hindi ko na tinanggap sa Christian Bank Makati. Sa Bible School na lang ako. So, wala pa naman talaga ng trabaho. So, yan lang naman. So, kaya, and then number 3, serve the Lord with the whole family. Yan, yung maganda. Maganda. So, mga example natin dito, si Brother Edgar, si Monique, siya, si Sterpe, no? Si Brother Bon ay ibahan yun. Hindi na siya magbiyahe. Si Panay, bago biyahe. Hindi, si Nino, Yaman, family, si Nehendi, so salamat. Si Terdy rin, papa niya, pakinggan naman si Simon. So praise the Lord, no? Serving the Lord with the family. So, yung whole family, praise together, pray together, play together, praise together, worship together, family, no? Yeah, join together, family. Serve the Lord with the whole family of Joshua, father, mother, kuya, ate. So, maging si Lolo, si Lola, serve sa Panginoon. Amen? So, yan ang ating message ngayon sa Father's Day. Si Joshua, nagsabi ni Tatay, Joshua, we will serve the Lord. Joshua 24:15. Serving the Lord faithfully, faithful si Joshua, dapat tayo ng faithful, serving the Lord sacrificially, sacrifice tayo. Siyempre maraming Baptist Church sa Washington din ay. Kung totoo siya, ilan ang Baptist Church sa Washington? Siya mga 10 man, no? May mga sa Ochando, sa Dumagit, may sa Poblasyon, may sa Pulo, bago yan, ang convention. Siguro mga 5 ang Baptist Church sa Kalibo, mga 5 nagmalay, mga tig-14 siguro ka Baptist Church. Maliban pa sa born again, ha? Pero, yung pag-asimba si Sterpen, Berga, Stermonic. Yung pag-hindi, may abongan sa naman siya, kung bakit pag-yun. Dumagit pag-yun, may una man doon.
So, at least siya. Diba yung awa nagsimba eh, ito ang nagsimba rin sa glad tidings, sa may baptismal nga iba. Pero, victory, pero sige lang. Kaya hindi man natin sila yan mapilit. Kung saan sila masaya, ay suportahan natin. Pero kayo, may nag-resolve yan, at least ay pilatong kayo. Meron nga doon sa housing eh, sa Briones. Alam mo, simple na nagsimba, dito pa sa first verse sa may pinamukan. Ayaw yun, pinamukan pa. Kaya sabi ng misis, sabi niya, na-feel ang dada yung tanong, na-feel at home ba sa 12 years na nag-OC church. Nakatid mo sa mga ibang church yung mga bunagin, pero hindi sa Laplato. Pero doon pa rin na-feel atong doon sa may pinamukan pa. Ay, celebrate pinamukan, tawid pa yun. Tawid sa dagat. Oo, tawid pa. Mahal pa rin ang suba, mahal pa ang bayad doon sa Baruco. Oh, pero, regardless na malayo yun, pero na-feel atong sila. So maybe, gano'n din siguro kayo, no? Na, gano'n din ba kayo, amen? Pilatong kayo dito. Pilatong kayo. Ay, kung kay Pastor Bante pa yun, ay. Kung ayaw niya sa akin, magsilayas ka, no? Ginaya tuloy na mga pastor sa probinsya. Pag-uli namin sa conference, nagwali na, ayaw niya sa akin, magsilayas kayo. Yun, nagsilayas, nagbabasa yung mga membro. Ay, tapos naman, sabi ng pastor sa Nabi Biskaya, Pastor, nagsilayas sila, bakit ang ginawa mo? Ay, ginaya ko lang ang preaching mo. Eh, sabi niya, ay mali, ako lang yun. Eh, sige, magpuli ka doon, magsuri kasi na napuntan, magsuri ka. Magsuri ka sa mga membro mo. Ginaya lang si Pastor Abante. So, gano'n, no? So, walang gaya-gaya. Dapat kung ano ikaw, gano'n. Praise the Lord, no? Importantly, we will serve the Lord faithfully, sacrificially, and the whole family. So you can mag-pray. Tayo. Our God, our loving Father in heaven, Lord, thank you sa buhay ni Joshua na we will serve the Lord na kanyang motibo bilang father siya, bilang tatay. Ang naging motibo niya ay will serve the Lord faithfully, sacrificially, the whole family ni Joshua. So, Lord, kami ganun din prayer namin, kami rin serve sa iyo faithfully, sacrificially, whole family, Panginoon. Salamat po. Tapos sa mga anak dito, meron silang mga panalangin sa iyo, pasalamat, ay ilapit nila sa inyo, Panginoon. Kung ano man ang iyong prayer sa Panginoon, sa ating altar ko, walang ibang altar kundi the Lord Jesus Christ itself. Kahit dyan lang sa upuan, walang naman tayong ligaw dito sa anahan. I-pray mo kung ano man ang iyong pasalamat at hiling sa Panginoon. Salamat sa Biblia. Walang to me, I will answer thee. Nung hiling mo, in Jesus' name, I will do it. For with God, all things are possible. Sige po, lumapit sa Panginoon, mag-pray mga ilang minuto o segundo, mag-pray lang sa Panginoon sa Lord. Let's pray, our God, our loving Father in heaven, Lord. Mga anak mo, Panginoon, may mga kailangan sila, hindi sila pasalamat. Tanggapin mo lang ang pasalamat, Lord. Habagan mo rin sila sa kanilang kailangan. Meron sila mga kailangan sa kalusugan, kagalingan, sa mga karamdaman ng bawat isa, Panginoon. Especially sa monitor, Sister Pen, Lord, sa namang maubo, sa allergy, sa hindi, ako rin, Panginoon, bawat isa dito, at sa mga estudyante, Panginoon, tulungan niyo sa mga pag-aaral, sa Laterti, Simon, Hannah, DJ, si Kirto, hiling rin, Panginoon, at sa Stalina, Cecilia, Crystal, Caitlin, Lord, si Jiggy, Hannah, si JJ, Purigan, Lord, sa mga pag-school, at mga iba pa, Lord.
I pray man, Panginoon, na yung naglaso na aso ni Sister Manit Lord, na siya man ay makonsensya at siya rin ay matakot makakilala sa inyo, Lord Jesus, bilang Lord and Savior. Kung hindi siya maligtas, Lord, we pray maligtas siya. Kung hindi siya maligtas, we pray na kayo na rin po pa. Panginoon, bahala, pinagtiwala namin sa inyo. Protection mo lang kay Brother Guy, kay Sister Manit, kay sila, Lord. At palayan mo rin ang kanilang sa lugar na lagi na bakit ang ngata naman si Lulubong sa biyahe, ngata naman si Kuya Ricky, si Ate Lynn, Lord, sa safe travel from Manila to Aklan ngayon, safety protection. We pray rin, Panginoon, pagpalaan niyo rin sa personality, ngata mo rin, pagpalaan niyo rin makapit. Missionary, foreign, local, at ang occupancy permit, Panginoon, sa Bitan ni Makati, maibigay na rin pa yung release na Panginoon, barangay clearance. We pray rin at we pray na, Heavenly Father, sa provision sa Bitan ni Baptist Church Mission Kalibo, makabili kayo po ng square meter at sa maluot ng banda, o nakaluot. At sisabo lang Lord sa smakyan, financial provision pa ng kayo ng kalapin po na pagpapalala siya na healthy, pagpapalala mo siya, maging sa Mary Grace, magpapalala siya ng birth certificate. Pagpapalala siya ng alin, yung rin Panginoon, yung kanya pagpunta niya sa Palawan pa sa kasal ng kanyang pamangkin, financial provision at safety niya sa Iloilo po Palawan pa magpabalik niya dito ng kanyang Panginoon. Salamat po ng marami at we pray rin, thank you sa may padala sa support sa mga foreign missionary to the foreign people, pagpalain mo na natanggapin na mga blessing at konti na natin po. Nando kami rin pa na mission at pero makalugin sa amin ang pinansyal para sa lupa mo. Nakalagay na makapatayo ng santuario mo, Lord, dito ni Baptist Church Mission Kalibo. Salamat po sa lahat na glory and power, Lord, pagpalain namin bansa na sa gobyerno, from President, Vice President hanggang sa Barangay Tagawa, gabay mo Lord, matanggal yung mga kurat, mapalitan sila ng mga matino, mga lingkod bayan na natakot sa inyo Panginoon at hindi kurat, hindi sakit sa pera Panginoon. Walang lihim, walang sekreto na din nabubunyag. So isawala rin pa yung mga anomaly nila na ginagawa na pagnanakaw sa kaban ng bayan. Even dito pa yun sa Kalibo, yung mga controversial ng mga Kalibo Public Market, everything pa yun, mga project, mga kalsada, and everything Lord, pray na maisawala para yung mga pambahay naman ay kinabang Panginoon, hindi masayang yung mga buwis namin Panginoon. Kaya natalo sa amin ang mga matitino Lord, ang mga naglilingkod sa bayan, naglilingkod sa inyo Panginoon at tapat Panginoon. Salamat po at kung gawain ko dito, marami po pong kawamaligtas dito sa Kalibo at Karatig ng Bayan. Sa lahat na papuri, pasalamat, glory and honor. Thank you sa Holy Spirit, for the blessing, thank you. Wala niyo mga tatay, Panginoon. Magpagsalip po kayo ng Father's Day. In Jesus Christ's name, amen. God bless us all.